Kapatid, gusto mo ba na palagi kang iniisip ng isang lalaki? Well, kung gusto mo yan na mangyari sa'yo, dapat ganito din yung proper na mindset mo or palagi mo ring iniisip. Kasi napakalaki po ang factor, yung way of thinking na isang tao. Kasi kapag sa isip mo talunan ka, sa isip mo negative, then ang buhay mo, ang relasyon mo, magiging talunan at magiging negative din. So, kung gusto mo talaga at seryoso ka, naisipin ka ng lalaki, i-apply mo ito. This is mind game sa totoo lang, but in a way na hindi manipulative because I don't want you to manipulate someone. I don't want you to use your thought para lang by force na mapasunod ka nila. I don't want you to do that. But it's about your mind. It's about kung ano yung laman ng isip mo at magmamanifest yan outside. Magmamanifest yan sa relationship mo. At kung excited ka at gusto mong malaman, tara, simulan na natin. So number 1, na dapat laman ng isip mo at iniisip mo palagi is that isipin mo kung ano yung value mo. Lagi sana na ma-remind ka na ikaw ay may value, na ikaw ay may worth. Kasi kung yun yung laman ng isip mo, maiiwasan mo po ang maghabol, ang magmakaawa, para pahalagahan ka, ang maghanap ng validation at confirmation sa ibang tao para lang ipakita sa iyo, para lang may confirmation na ganito yung halaga mo sa kanilang buhay. Palagi mong isipin na may value ka. Meron man o walang maka-appreciate. Especially kung meron ka naman talagang bunga. Meron kang ginagawa. You have something to bring in to the table. At kung alam mo yung value mo, hindi mo ibababa yung sarili mo. Hindi ito about pride because pride is just ikaw yung pinakamataas. Ang tingin mo sa sarili mo ay napakataas. Iba po yung mindset na alam mo lang kung ano yung halaga mo. Hindi mo basta-basta ibibigay yung sarili mo sa mga taong hindi naman alam or hindi nila nakikita yung value mo. In that way, papahalagan ka. In that way, may isip ka niya palagi. And in that way, may iwasan din ang pagiging tanga mo or nababaliw ka sa maling tao. Kasi most of the time, yung mga tao na palaging naghahabol, especially mga kababaihan at nagmamakaawa sa mga kalalakihan, sila yung hindi nila alam yung kanilang value. Pero kapag palagi mong iniisip na may value ka, kung niloko ka, iniwang ka, hindi ka pinapahalagahan, then may iwasan mo maghabol kasi may value ka. Sila yung nawalan at hindi ikaw yung nawalan. In that way, mapipreserve mo yung dignity mo. In that way, mapipreserve mo yung value mo. And kung may value ka, sa aming mga lalaki, yun yung gusto namin. Yun yung hinahabol namin. Yun actually, yung pinapangarap namin. Yun actually, yung hinahunt namin. Hindi yung walang value. Okay? Tandaan mo yan. Number 2 na dapat mong inisip ay isipin mo that you deserve something better. Whenever nararamdaman mo na hindi ka nila minamahal or hindi ka nila pinapahalagahan or taking for granted ka nila, isipin mo palagi that you deserve better. Hindi po ito sa pagiging pride, pero kung alam mo yung deserve mo, not in a way or hindi ko sinasabi na maging entitled ka, na dapat itrato ka ng ganito, dapat pakainin ka dito, dapat meron silang binibigay palagi na reward or regalo sa'yo, being entitled na yon. Okay? Iba po yung meron kang standard. Iba po yung alam mo kung ano yung deserve mo. That whenever na hindi mo nararamdaman yung care nila, yung pagmamahal nila, at taking for granted ka, or, panakibutas ka lang, then, you know that you need to exit in that kind of relationship. Because, lagi mong iniisip that you deserve better. And trust me, that better will find you. Yung hinahanap mo na yan, He will find you. Hindi ikaw yung naghahanap. Okay? Always think of that you deserve better. And in that way, maalis mo yung mga tao na toxic sa buhay mo, tao na nagpo-pull down sa'yo, tao na umihila sa'yo, para hindi ka makarating sa destiny at gusto ni Lord sa buhay mo. Okay? Once again, I never said that you become person that entitled ng kanyang position, ng kanyang karapatan. Of course, you need to adjust also. My point here is that alam mo dapat kung ano yung deserve mo. Okay? Number 3 na palagi mo iniisip is that isipin mo na inalagaan ka ng mga taong nag-alaga sa'yo. Kaya ba't mo hahayaan na bababuyin ka, lulukohin ka, pagsasamantalhan ka, at taking for granted ka lang?
hindi naman lahat ay nakaranas ng pag-aalaga mula sa magulang. But, meron at merong nag-aalaga sa'yo. And, kung pinahalagahan ka nila, bakit mo hayaan na may darating na tao na sa tingin mo magmamahal sa'yo pero hindi ka naman pinapahalagahan? Binababoy ka, niloloko ka, pinaglalaroan ka at ginagamit ka lang. Lagi mong isipin na hindi ka na ipanganak para gamitin lang ng ibang tao. Kundi na may panganak ka para magbigay ng pagmamahal at makareceive din ng pagmamahal. Kaya kapatid, isipin mo yan palagi. Number 4 na dapat mong isipin is that isipin mo palagi na palawigin ang pag-iisip mo. I-expand mo kasi this is a sign of maturity. Whenever na ikaw yung tao na naintindihan yung situation, naintindihan kung ano yung nangyayari, naintindihan kung bakit ganun yung reaction ng partner, kung bakit ganun yung nagawa niya, then it means matured ka. It means maiwasan yung pagiging toxic, pagiging gulo sa relationship. It means mas makakapagbigay ka ng maturity or understanding or, positivity, good energy sa relationship. Yun yung mapaperceive ng isang lalaki. Then, papahalagan ka. And then, makikita niya that kakaiba ka. Hindi ka tulad ng ibang babae. So, in that way, palagi kanyang maiisip. Probably. Kasi kakaiba ka . Kapag kakaiba ka, palagi kang isipin talaga ng isang lalaki. So, isipin mo palagi na palawigin yung isip mo. Okay? Number 5 na dapat mong isipin is that isipin mo na tao din na nagkakamali yung partner mo. Whenever na dapat ikaw po yung tao na hindi masyadong perfectionist or parang tingin mo is that perfecto ka. Kaya sa tingin mo, kunti ka mali lang na partner mo is that matindi ka na magsalita. Grabe na yung chastisement. Yung pagpapalo mo sa kanya, yung correction na ginagawa mo sa kanya. Sometimes, kung ayaw mo na ma-stress, kung ayaw mo na mapagod, you need to understand na tao din na nagkakamali. Tao din na nagkukulang. Tao din na hindi nagagawa yung mga promises, yung effort. Unless, sabi ko nga, kung sadya talaga at taking for granted ka lang, kung mararamdaman mo taking for granted ka lang na hindi kasi seryoso, then mag-exit ka sa relationship na yan. Pero kung nakita mo na nagkamali lang naman siya talaga or nagkulang siya or hindi naman niya sinasadya or kahit minsan sinadya na, tao lang naman na nagkamali, then tanging magagawa mo lang dyan is that intindihan. Kasi in that way, kapag ginagawa mo yun sa kanya, nakikita niya yung maturity sa'yo, sabi ko nga, yung positivity sa'yo, yung positive energy, yung good energy na input sa relationship niyo. And in that way, yun yung dahilan para palagi ka maisip. Kasi kakaiba ka. Hindi tulad ng babae, nagkamali lang, dami ng dada, dami ng sinasabi, inaaway na, dami ng masasakit na sinasabi, bumabalik ng nakaraan, napaka-toxic niyan. Hindi ka niya maisip ng isang lalaki. Tandaan mo yan. Okay? And number 6 na dapat mong isipin. Isipin mo palagi or mag-focus ka sa mga positive na side ng buhay mo. Sa positivity. Kasi the more positive na ina-attract mo, the more na nagmamanifest din ang positivity. The more actually na nag-iisip ka ng positive sa buhay at hindi panay negative, the more na nagiging positive yung nangyari sa buhay mo. I-try mo na i-attract ang mga negative thoughts, papasukin mo sa isip mo. Nagman-manifest yan outside, palagi mong sinasabi ng negativity hanggang sa partner mo. Kung meron siyang gustong gawin, panay negative. Kung meron siyang panay negative yung iba to mo, negative. Hindi kanya naisip, maiinis na yan sa'yo. Di-distance siya yan sa'yo. Hindi niya mararamdaman ng peace sa'yo. At kapag ganun yun na yan, hindi ka niya iisipin. Isipin ka man, pero sama ng loob. Pero, kung gusto mo na isipin ka ng mas maganda, magbato ka or isipin mo palagi yung mga positivity, kung ano yung solusyon, kung anong dapat gawin, be positive sa buhay. In that way, magmamanifest yan physically. And mapaperceive ng partner mo, isipin ka, papalagan ka. Lagi mo tatandaan. And, last but not the least, number 7. At ito ang pinakamahalaga na palagi mong isipin at sana'y laman palagi ng isip mo ay ang isipin palagi si Lord sa buhay mo, ang Panginoong Hesukristo, na siyang tunay na nagmamahal sa iyo, that He will never leave you nor forsake you. Ang mga tao, ang lalaki, ang partner mong jowa mo, ang asawa mo, minsan tatalikuran ka nila, minsan itatapon ka nila, minsan they go against you, minsan nire-reject ka nila. But only God
can never leave you nor forsake you. Kahit wala ka nang maibigay, kahit na down ka na, kahit, walang-wala ka na, He will never leave you nor forsake you. Palagi mo siyang iisipin sa puso mo, sa buhay mo, araw-araw, pagising mo ng umaga, Lord, good morning. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Maraming salamat sa buhay. The more mo na iniisip siya, then He will give you life because He is the source of life. Anong sinabi niya? Sa John chapter 14, I believe, verse 16 or 16 verse 14, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. It means, siya lang nagbibigay ng life sa buhay mo, ng light sa buhay mo, ng pag-asa sa buhay mo. So the more mo na iniisip yon, nagkakaroon ka ng life physically. And kapag nagkakaroon ka ng life physically, yun yung makikita ng partner mo, mapaperceive niya. Of course, dun siya sa may buhay na kasama. Dun siya sa may direction na partner. Palagi kanyang iisipin. And this is the good thing. The more mo na pinaprioritize si Lord sa buhay mo, then everything will follow. Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek Him first. Early in the morning. On your knees. Say, Lord, I thank you for the life. I thank you that you love me, that you save me. I thank you that whatever that is going on, whatever struggle, whatever misunderstanding that is going on in our relationship, you are in control. I will seek you. I will find you. I will seek you every day of my life because you love me and I know that you will never leave me nor forsake me. Kapag ganun yung laman at genuine na laman ng puso mo at pinapanalangin mo sa Kanya, trust me, everything will follow. Even your partner. Hindi mo ikaw ang magugulat, bakit parang nag-iba na siya, para mas nararamdaman mo yung pagmamahal niya, meron ng pag-transform ng kanyang ugali, ng kanyang puso, ng kanyang pamumuhay. Why? Because you seek first the kingdom of God. You seek first the Lord Jesus Christ, who is your Savior and my Savior. That I am saved by grace, not by works, not by your church, not by your pastor, not by your priest, but by the grace of our Lord Jesus Christ through His blood that is shed at the cross of Calvary. That's it. I hope na na-bless kayo and I hope na pag-share nyo ito, likes and comment. Shalom.